Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng Kwentong Puso. Sana ay nasa mabuti po tayong kalagayan ngayong araw. Muli po, samahan niyo akong maglakbay sa isang kwentong susubok sa tatag ng isang puso at magpapakita kung paano muling sumisikat ang araw matapos ang pinakamadilim na gabi. Sabi nila, ang pinakamalaking pagsubok sa buhay ay hindi kung paano ka babangon mula sa pagkakamali ng iba, kundi paano mo bibigyan ng panibagong kahulugan ang sarili mong lakas. Ngayon, pakinggan natin ang kwento ni Sinag, isang babaeng matututo na ang pinakamahalagang pag-ibig ay ang pag-ibig sa sarili at sa mga pinoprotektahan niya. Ang halimuyak ng bagong timplang kape at mainit na sinangag ang bumabalot sa malawak na kusina ng mansyon ng mga Vergara. Ang sikat ng araw sa umaga ay dahan-dahang tumatagos sa malalaking bintana, nagbibigay buhay sa bawat sulok ng tahanan. Sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Sinag. Ang kanyang 7 buwang tiyan ay masayang gumagalaw habang maingat niyang inihahanda ang paboritong almusal ng kanyang asawa. Bawat sipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan ay nagdudulot ng matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Ito ang kanyang perpektong mundo, isang masayang pamilya, isang matatag na negosyo, at si Elias, ang lalaking bumubuo sa kanyang pagkatao. Malapit na tayong kumain, anak, bulong niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang Vergara Holdings and Agricorp, ang pamana ng kanyang mga magulang, ay lalong lumalago sa ilalim ng pamamahala ni Elias. Para kay Sinag, sapat na yon, ang makita ang tagumpay ng lalaking minamahal niya habang daladala ang bunga ng kanilang pag-iibigan ay isang pangarap na natupad. Ngunit ang pangarap ay unti-unting nagkakaroon ng lamat. 8:00 na ng umaga, ngunit ang upuan ni Elias sa hapagkainan ay bakante pa rin. Ang kapeng inihanda niya ay lumamig na at ang paborito nitong adobo ay nawawalan na ng init. Ito na ang 2nd linggo ng palaging pag-uwi ni Elias ng madaling araw. Ang dahilan? Maraming trabaho sa opisina. Mahal, kailangan kong tutukan ang mga bagong proyekto para sa kinabukasan ng pamilya natin. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na kailangan niyang umintindi. Ngunit sa bawat umagang nagdaan na malamig ang pagkain sa mesa, may bahagi sa kanyang puso ang nanlalamig din. Isang maliit na butil ng pag-aalala ang nagsisimulang sumibol, isang damong ligaw sa kanyang hardin ng kaligayahan. Maya-maya pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Elias, gusot ang damit at bakas, ang pagod sa mukha. Ngunit may iba pa, isang amoy, isang matamis, ngunit banyagang pabango na kumapit sa kanyang damit, isang amoy na hindi kay Sinag. Good morning, mahal. Bati ni Elias pilit nang ngumingiti. Pasensya na. Inabot na naman kami ng umaga sa meeting. Yumakap ito, ngunit ang yakap ay tila walang init. Isang kilos na nakasanayan na lamang. Lalong tumindi ang amoy ng pabango. Biglang kumalamang sikmura ni Sinag. Hindi dahil sa paglilihi, kundi dahil sa pagdududa. Naghanda ako ng almusal, ang paborito mo, sabi ni Sinag. Pinipilit na panatilihing matatag ang kanyang boses. Salamat, mahal. Pero kumain na ako sa labas kasama ng mga kliyente. Maliligo na lang ako at didiretso na rin sa opisina. Mabilis na sagot ni Elias, umiiwas sa kanyang mga mata. Agad itong naglakad papunta sa kanilang silid. Naiwan si Sinag sa kusina, nakatitig sa hindi naggalaw na pagkain. Ang katahimikan ay binasag lamang ng mahinang tibok ng kanyang pusong puno ng pagtataka. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Sinag, nagpanggap siyang natutulog nang dumating si Elias. Gaya ng dati, sa guest room na naman ito natulog, dahilan ayaw daw siyang maistorbo. Habang nakahiga sa kadiliman, narinig niya ang mahinang pag-vibrate ng telepono ni Elias na naiwan sa bedside table. Hindi niya napigilan ang sarili. Sumilip siya.
Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakasave, ngunit may pangalang nakarehistro na tila isang suntok sa kanyang sikmura. My queen, miss you already. See you tomorrow. Nanlamig ang buong katawan ni Sinag. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Sino si My Queen? Ang mga tanong ay bumuhos sa kanyang isipan. Bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Kinuha ni Elias ang telepono, mabilis na nag-reply, at ibinalik ito na parang walang nangyari. Kinabukasan habang inaayos niya ang mga damit ni Elias, may isang papel na nalaglag mula sa bulsa ng business suit nito. Isang resibo mula sa isang mamahaling alahas sa Greenbelt. Ang nakalista, isang sapphire necklace na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Ang petsa, noong isang linggo lang. Nanginig ang mga kamay ni Sinag habang hawak ang resibo. Hindi ito para sa kanya. Ang huling regalo ni Elias ay noong Pasko pa. Isang simpleng pares ng hikaw. Ang butil ng pag-aalala ay isa na ngayong malaking bato na bumabara sa kanyang lalamunan, pumipigil sa kanyang paghinga. Hindi na niya kaya. Ang pag-ibig at tiwala ay napalitan na ng pangangailangang malaman ang katotohanan. Gaano man ito kasakit. Hating gabi, tahimik ang buong bahay. Tiniyak niyang mahimbing na ang tulog ni Elias sa kabilang kwarto. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa home office nito. Ang puso niya ay kumakarera, ngunit ang kanyang isipan ay desidido. Nakabukas ang laptop ni Elias, nakasaksak sa charger. Naupo siya sa silyang katad. Ang malamig na glow mula sa screen ay nag-iilaw sa kanyang mukhang puno ng determinasyon. Isang folder na may pangalang private ang agad niyang nakita. Hiningan siya ng password. Sinubukan niya ang kanilang anibersaryo. Ang kaarawan niya, ang kaarawan nito. Access denied. Ngunit bigla niyang naalala ang isang lumang kwento. Ang pangalan ng alaga niyang aso noong bata pa siya. Isang pangalang minsang sinabi ni Elias na hinding-hindi niya malilimutan. Tala. Dahan-dahan niyang tinipa ang mga letra. TALA. Access granted. Bumukas ang folder. At sa loob, sa gitna ng mga walang kwentang dokumento, isang file ang namukod-tangi. Ang pangalan nito ay isang matalim na punyal na direktang tumusok sa kanyang puso. Contract MD Partnership Docs. Ang mga daliri niya ay nanginginig. Habang nag-double-click, ang dokumento ay bumukas. Hindi ito isang simpleng kontrata. Ito ay isang detalyadong kasunduan sa pagitan ni na Elias Magsaysay at Marilag Delgado. Isang plano, isang masusing plano upang ilipat ang malalaking assets at kontrata mula sa Vergara Holdings and Agricorp patungo sa isang bagong kumpanyang itinatayo nila, ang EMD Holdings. Ang mundo ni Sinag ay gumuho. Bawat salita sa dokumento ay isang martilyo na dumudurog sa pundasyon ng kanyang buhay. Hindi lang pala ang puso niya ang tinatraidor, ang buong pamilya niya, ang pamana ng kanyang mga magulang, ang kinabukasan ng anak niya. Ang lahat ay planadong ninanakaw mula sa kanya. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang sakit na kanyang naramdaman ay hindi maipaliwanag. Ito ay ang pinagsamang sakit ng nasirang pag-ibig at ng brutal na kataksilan. Sa malamig na liwanag ng laptop screen, sa gitna ng katahimikan ng gabi, naintindihan ni Sinag ang lahat. Hindi ito isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang digmaan. At siya, ang buntis na asawa, ang reyna sa sarili niyang palasyo, ay ang target ng pagsalakay. Ang screen ng laptop ay patuloy na nagliliwanag, isang malamig na saksi sa pagguho ng mundo ni Sinag. Ang bawat salita sa kontrata ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. EMD Holdings, Elias Magsaysay at Marilag Delgado. Hindi na niya kailangan ng karagdagang paliwanag. Ang lahat ay malinaw na. Ang pagod. Ang mga gabing wala ito sa tabi niya. Ang banyagang pabango. Lahat ay bahagi ng isang mas malaki at mas masakit na kasinungalingan. Sa halip na umiyak, isang kakaibang pagkamanhid ang bumalot sa kanya.
Ang sakit ay napakatindi, kaya't tila nawalan na siya ng pakiramdam. Ang kanyang mga daliri ay nagpatuloy sa pag-click na parang may sariling isip. Binuksan niya ang isa pang folder na may label na Personal Expenses. Sa loob, naroon ang mga litrato. Mga litratong kuha sa isang business trip sa Palawan. Ngunit ang mga larawan ay hindi nagpapakita ng mga meeting o presentasyon. Sa halip, naroon si Elias at Marilag, magkayakap sa ilalim ng puno ng niyog. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng lihim na kaligayahan. Sa isang litrato, suot ni Marilag ang sapphire necklace, ang kwintas mula sa resibong natagpuan ni Sinag. Kumikinang ito sa leeg ng babae, isang simbolo ng kataksilan na binayaran ng pera ng kanyang pamilya. Isinara ni Sinag ang folder ng mga litrato. Ang pagkamanhid ay unti-unting napalitan ng isang umaapaw na puot. Hindi ito galit na sumisigaw. Ito ay isang tahimik at malamig na galit na gumagapang sa kanyang mga ugat. Binuksan niya ang isa pang file, isang bank statement, isang joint account sa ilalim ng pangalan ni na Elias Magsaysay at Marilag Delgado. At sa loob, milyon-milyong piso ang nakadeposito, mga pondong malinaw na nagmula sa Vergara Holdings. Doon na bumigay si Sinag. Isinara niya ang laptop ng may pinal na pag-click. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na para bang pinoprotektahan niya ang kanyang anak mula sa karumihan ng mundong ito. Naglakad siya pabalik sa kanilang silid. Bawat hakbang ay mabigat. Humiga siya sa kama, ngunit ang pagod ay wala sa kanyang katawan, kundi sa kanyang kaluluwa. Doon, sa dilim, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Tahimik na mga patak na dumadaloy sa kanyang pisngi. Bawat isa ay naglalaman ng bigat ng isang nasirang pangako. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang walang nangyari, ngunit para kay Sinag, ang liwanag ay nawala. Pinilit niyang bumangon at maghanda. Suot ang isang blangkong ekspresyon. Sakto namang dumating ang kanyang matalik na kaibigan, si Diwa Reyes, para sa kanilang lingguhang kamustahan. Sinag, kamusta na ang paborito kong buntis? Masayang bati ni Diwa. Dala-dala ang isang basket ng prutas. Ngunit ang nangiti ni Diwa ay agad na napawi nang makita ang mukha ng kaibigan. Anong nangyari? Namumutla ka. Sinubukan ni Sinag na ngumiti. Wala ito, Diwa. Puyat lang siguro. Ngunit kilala ni Diwa si Sinag. Hinawakan niya ang mga balikat nito at tinitigan siya sa mata. Huwag sa akin, Sinag. Sabihin mo sa akin. At doon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Sinag. Humagulgol siya na parang isang bata. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Niyakap siya ni Diwa. Hinayaang ilabas ang lahat ng sakit. Sa pagitan ng kanyang mga luha, ikinuwento ni Sinag ang lahat. Ang pabango, ang resibo, ang mga litrato, at ang kontrata. Pagkatapos ng lahat, pinunasan ni Diwa ang kanyang mga luha gamit ang sariling kamay. Hayop siya, mariing sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay puno ng galit para sa kaibigan. At ang babaeng iyon, walang kaluluwa. Hindi ko alam ang gagawin ko, Diwa. Humihikbing sabi ni Sinag. Ang pamilya ko, ang anak ko. Shh! Sabi ni Diwa, hinahaplos ang kanyang likod. Alam mo kung anong gagawin mo. Hindi ka isang biktima, Sinag. Isa kang Vergara. At higit sa lahat, isa kang ina. Lalaban ka. Ang mga salita ni Diwa ay parang isang malamig na tubig na gumising sa diwa ni Sinag. Tama siya. Hindi ito ang oras para magmukmok sa sakit. Ito ang oras para kumilos. Nang hapong yon, umuwi si Elias. Naabutan niya si Sinag na nakaupo sa sala, kalmado ngunit may kakaibang tigas sa kanyang postura. Sa ibabaw ng mesa sa kanyang harapan ay nakalatag ang isang kopya ng bank statement ng joint account nila ni Marilag. Ano to, Sinag? Tanong ni Elias, sinusubukang magkunwari na nagulat. Ikaw ang tanungin ko, Elias. Ano ito? Sagot ni Sinag,
Ang kanyang boses ay pantay at walang emosyon. Biglang nagbago ang anyo ni Elias. Ang pagkukunwari ay napalitan ng inis. Saan mo nakuha iyan? Pinakikialaman mo ba ang mga gamit ko? Buntis ka nga, Sinag, nagiging paranoid ka na. Trabaho lang yan para sa kumpanya. Trabaho? Tanong ni Sinag. Isang mapait ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Pati ba ang sapphire necklace na suot niya sa Palawan? Trabaho rin? Pati ba ang pagtawag sa kanya ng my queen? Natigilan si Elias. Ang kanyang mukha ay namutla. Sinubukan niyang lumapit. Mahal, nagkakamali ka ng iniisip. Biktima lang din ako dito. Ginagamit niya ako. Huwag! Putol ni Sinag. Itinaas ang isang kamay. Sa sandaling iyon, nakita niya ang tunay na Elias. Isang lalaking duwag. Isang sinungaling na handang manloko para sa sariling kapakanan. Ang pagmamahal na minsan niyang naramdaman ay naging abo na. Tumayo si Sinag. Ang kanyang mga mata ay diretso at matapang. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, ang lugar kung saan nagmumula ang kanyang bagong lakas. Tapos na tayo, Elias, pero hindi pa tapos ang laban na ito. Iniwan niya si Elias na nakatayo sa sala, tulala at hindi makapaniwala. Dumiretso si Sinag sa kanyang study. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay na kaninang umaga ay nanginginig sa sakit ay ngayon ay matatag na. Idininial niya ang numero ng kanilang family lawyer, si Attorney Ruben. Sa kabilang linya sumagot ito. Attorney Ruben? Nagsimula si Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng hindi matitinag na determinasyon. Kailangan nating mag-usap. Agad. May kailangan akong protektahan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Walang sino man ang aagaw sa kung ano ang para sa anak ko. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila may dalang bagong mensahe para kay Sinag. Hindi na ito ang mainit na yakap ng isang payapang umaga, kundi ang matalas na liwanag na nagpapaalala sa kanya na oras na para harapin ang katotohanan. Ang babaeng umiyak kagabi ay wala na. Ang pumalit ay isang babaeng may malinaw na layunin, isang reynang handang ipagtanggol ang kanyang kaharian. Ang opisina ni Attorney Ruben Santos, ang matagal ng abogado ng pamilya Vergara, ay isang silid na puno ng mga aklat at amoy ng lumang papel, isang lugar na saksi sa maraming tagumpay at pagsubok ng kanilang angkan. Si Attorney Ruben, isang lalaking may kulay pilak na buhok, at ang mga matang nakakita na ng lahat ay nakinig nang walang imik habang inilalatag ni Sinag ang lahat sa kanyang mesa. Ang mga kopya ng kontrata, ang bank statements, ang mga nakaprint na litrato ni na Elias at Marilag. Habang nagsasalita si Sinag, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay kalmado at matatag. Bawat salita ay may bigat ng katotohanan. Gusto kong malaman ang lahat ng option ko, Attorney Ruben. Pagtatapos ni Sinag, hindi lang bilang asawa niya, kundi bilang may-ari ng 60% ng Vergara Holdings. Napabuntong hininga si Attorney Ruben, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkadismaya at awa para sa dalaga. Sinag, Hija, nalulungkot ako na nangyayari ito sa'yo, lalo na sa kalagayan mo. Huwag po kayong mag-alala sa akin, Attorney. Sagot ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bakal na determinasyon. Ang inaalala ko ay ang kumpanyang itinatag ng aking ama at ang kinabukasan ng aking anak. Tumango si Attorney Ruben puno ng paghanga sa katatagan ni Sinag. Kung ganoon, malinaw ang landas na tatahakin natin. Kailangan nating kumilos ng mabilis at tahimik. Ang unang hakbang ay ipaalam ito sa ibang miyembro ng board. Kailangan natin ng suporta nila. Sa mga sumunod na araw, si Sinag ay naging anino ng kanyang dating sarili. Ang malambing na asawa ay napalitan ng isang tuso at estratehikong negosyante. Sa tulong ni Attorney Ruben at Diwa, isa-isa niyang kinontak ang mga pinagkakatiwalaang miyembro
ng Board of Directors, hindi sa opisina, kundi sa mga pribadong lugar, sa isang tahimik na coffee shop, sa isang golf course, sa bahay ng isang matandang kaibigan ng kanyang ama. Sa bawat pag-uusap, hindi niya binanggit ang personal na aspeto ng kataksilan. Sa halip, ipinakita niya ang malamig at matitigas na datos, ang mga financial records na nagpapakita ng hindi autorisadong paglilipat ng pondo, ang mga kontratang may questionabling probisyon, ang panganib na dala ng EMD Holdings sa interes ng Vergara Holdings. Hindi ito tungkol sa akin at kay Elias, sabi niya kay Jitan Chinko, isa sa mga orihinal na board member. Ito ay tungkol sa integridad ng kumpanyang binuo ng ating mga pamilya. Marami ang nagulat. Ang ilan ay nag-alinlangan, ngunit ang mga ebidensyang dala ni Sinag ay hindi matatawaran. Unti-unti, nakuha niya ang kanilang tiwala at suporta. Naintindihan nila na hindi ito isang simpleng away mag-asawa, kundi isang corporate takeover na nangyayari sa kanilang harapan. Habang abala si Sinag sa pag-iipon ng kanyang mga alyado, si Elias naman ay walang kamalay-malay. Para sa kanya, ang katahimikan ni Sinag ay tanda ng pagsuko. Inakala niyang dahil sa pagbubuntis nito, pipiliin itong manahimik na lang para iwasan ang iskandalo. Patuloy siya sa kanyang mga plano kasama si Marilag, lalong nagiging kampante sa bawat araw na lumilipas. Isang gabi, habang pinag-aaralan ni Sinag ang mga financial report, napansin niya ang isang pattern. May isang account na palaging nakakatanggap ng malalaking halaga tuwing katapusan ng buwan na may nakasulat na professional fees. Pero ang account ay hindi nakapangalan kay Marilag, kundi sa isang kumpanyang hindi niya kilala. Diwa, paki-research naman itong Delgado Consulting Firm. Pakiusap ni Sinag sa telepono. Hindi nagtagal, tumawag pabalik si Diwa. Sinag, may nalaman ako. Ang Delgado Consulting Firm ay pag-aari ng ina ni Marilag. At ito pa, may kaso ito dati ng fraud. Mukhang hindi lang si Elias ang niloloko nila. Lalong naging malinaw ang lahat para kay Sinag. Ang kanilang plano ay mas malalim at mas madumi kaysa sa kanyang inakala. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang organisadong krimen. Pinakilala ni Diwa si Sinag sa isang financial analyst, isang kaibigan niya na dalubhasa sa forensic accounting. Magkasama nilang sinuri ang mga dokumento hanggang hating gabi. Sa kabila ng pagod at lumalaking tiyan, hindi inalintana ni Sinag. Bawat numero, bawat transaksyon ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang bawat piraso ng ebidensya ay isang bala na gagamitin niya sa laban. Pagkatapos ng isang linggo ng masusing paghahanda, handa na ang lahat. Nagpadala si Atrino Ruben ng formal na abiso para sa isang emergency board meeting. Sinag, sigurado ka na ba dito? Tanong ni Diwa, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Kapag ginawa mo ito, wala nang atrasan. Hinawakan ni Sinag ang kamay ng kaibigan. Ngumiti siya, isang nangiting matagal nang hindi nakikita sa kanyang mukha. Isang ngiti ng kapayapaan at katiyakan. Matagal na akong walang inaatrasan, Diwa. Simula noong nalaman ko ang katotohanan. Sabi niya, panahon na para malaman ni Elias kung sino talaga ang reyna sa kahariang ito. Dumating ang araw ng board meeting. Ang conference room ng Vergara Holdings ay puno ng tensyon. Ang mga miyembro ng board ay tahimik na nakaupo. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Pumasok si Elias. Puno ng kumpiyansa, ang kanyang nangiti ay arogante. Inakala niya na ito ay isang ordinaryong pulong lamang. Binati niya ang lahat. Ngunit nang dumako ang tingin niya kay Sinag na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, bahagya siyang natigilan. Ang kanyang asawa ay naroon, nakasuot ng isang pulang bestida na nagpapatingkad sa kanyang aura. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay matalim.
Hindi ito ang sinag na kilala niya. Hindi ito ang babaeng umiiyak sa dilim. Sa kanyang tabi ay si Attorney Ruben na may hawak na isang makapal na folder. "Good morning, everyone!" Nagsimula ang chairman of the board. "We are calling this emergency meeting to discuss a matter of utmost urgency concerning the leadership of Women the CEO, Mr. Elias Magsaysay." Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Elias. Tumingin siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at unti-unting namumuong takot. Doon niya napagtanto. Hindi ito isang ordinaryong pulong. Ito ay isang paghuhukom. At ang kanyang asawa, ang babaeng minamaliit niya, ang siyang tagahatol. Pumasok si Elias sa conference room na may kumpiyansang nag-uumapaw. Para sa kanya, ang emergency board meeting na ito ay isa lamang abala. Isang biglaang pagpupulong na kumakain sa oras na dapat sana ay para sa pagpaplano ng EMD Holdings. Ang kanyang nangiti ay malawak, isang maskara ng profesionalismo na nagtatago sa kanyang mga lihim. Binati niya ang bawat miyembro ng board na may magiliw na tapik sa balikat at mainit na kamayan. Ngunit ang kanyang kumpiyansa ay biglang nagkaroon ng lamat nang makita niya si Sinag. Nakaupo ito sa kabilang dulo ng mahabang lamesa katabi si Attorney Ruben. Ang kanyang presensya ay hindi niya inaasahan. Anong ginagawa niya rito? Tanong niya sa sarili. Ngunit agad din niyang iwinaksi ang pag-aalala. Marahil ay narito lang siya para mag-obserba. Ang buntis na asawa na gustong magpanggap na may alam sa negosyo. Isang mapanlibak na ngiti ang halos gumuhit sa kanyang labi. "Good morning, everyone." Nagsimula ang chairman na si G. Stanchenko. "We are calling this emergency meeting to discuss a matter of utmost urgency concerning the leadership of our CEO, Mr. Elias Magsaysay." Biglang napawi ang ngiti ni Elias. Ang kanyang pangalan. Bakit binanggit ang kanyang pangalan? Ang kanyang mga mata ay agad na napako kay Sinag. Ang babae ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay kalmado, ngunit may talim na tila kayang tumagos sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito isang ordinaryong pulong. Ito ay isang patibong. Ibibigay ko ang pagkakataon sa pangunahing shareholder ng kumpanyang ito, Jengan Sinag Vergara Magsaysay, upang ipaliwanag ang dahilan ng pagpupulong na ito. Patuloy ng chairman. Dahan-dahang tumayo si Sinag. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng dignidad. Hindi ito ang asawa niyang umiiyak. Ito ay isang kalaban. Inaasahan ni Elias na gagawa ito ng eksena. Isang madamdaming pagsasalaysay ng isang nasaktang asawa. Ngunit mali siya. Mga ginoo at ginang ng board. Nagsimula si Sinag. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Wala ako rito para pag-usapan ang aking personal na buhay. Narito ako bilang isang Vergara na may responsibilidad na protektahan ang kumpanyang ito." Sa tulong ni Attorney Ruben, ipinakita ni Sinag sa malaking screen ang mga dokumentong nakita niya. Ang kontrata sa pagitan ni Elias at Marilag, ang mga bank statement, ang mga pekeng invoice para sa Delgado Consulting Firm. Bawat ebidensya ay inilatag ng may kalmadong paliwanag. Walang emosyon, puro katotohanan. Hindi makapaniwala si Elias. Ang kanyang mundo ay bumabaligtad sa harap ng kanyang mga mata. Bawat slide ng presentasyon ay isang sampal. Bawat numero na ipinapakita ay isang pako sa kanyang kabaong. Paano? Paano niya nalaman ang lahat ng ito? Hindi na niya napigilan ang sarili. Bigla siyang tumayo, ang kanyang silya ay gumawa ng malakas na ingay. "This is absurd! Ito ay isang personal na issue sa pagitan naming mag-asawa. Jeng Chairman, hindi dapat pinapayagan ang ganitong uri ng personal na atake sa isang board meeting." Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng galit at desperasyon. Tumingin siya sa paligid.
naghahanap ng kakampi. Dahil lang sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan, sisirain niya ang pangalan ko? Ito ay gawa-gawa lamang ng isang nagseselos na asawa. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang huling sandata. Ang gawing kahabag-habag si Sinag, isang babaeng emosyonal at hindi makatwiran. Ngunit walang sino man sa board ang nagpakita ng simpatya. Ang kanilang mga mata ay malamig at mapanuri. G. Magsaysay. Nagsalita si G. Tanchinko. Ang kanyang boses ay mabigat. Ang mga dokumentong ito ay hindi kasinungalingan. Ako mismo, kasama ang iba pang miyembro, ay binigyan ng pagkakataong suriin ang mga ito bago pa man ang pulong na ito. At ang mga natuklasan namin ay lubhang nakakabahala. Para kay Elias, iyon na ang huling dagok. Ipinagkanulo siya. Ang mga taong inakala niyang nasa ilalim ng kanyang impluwensya ay nasa panig na pala ng kanyang asawa. Kung gayon, magpapatuloy tayo sa botohan, anunsyo ng chairman. Isang boto para sa pagpapanatili kay G. Magsaysay bilang CEO at isang boto para sa kanyang agarang pagpapatalsik. Ang botohan ay mabilis at brutal. Isa-isang itinaas ng mga miyembro ang kanilang kamay para sa pagpapatalsik kay Elias. Ang bawat kamay na tumataas ay isang patalim na lalong sumusugat sa kanyang ego. Ang resulta ay nagkakaisa. Sa boto ng lahat ng miyembro, pinal na deklara ng chairman, G. Elias Magsaysay ay tinatanggal na bilang Chief Executive Officer ng Vergara Holdings and Agricorp. Epektibo kaagad. Napatayo si Elias. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang pagkapahiya ay isang mainit na apoy na sumusunog sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatitig kay Sinag na nanatiling nakaupo ng may dignidad. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang tagumpay. Tanging isang malungkot na pagtanggap sa nangyari. Hindi pa tayo tapos, Sinag, mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay may bahid ng pagbabanta. Tandaan mo yan. Tumalikod siya at naglakad palabas ng conference room. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat sa galit at kahihiyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay hudyat ng pagtatapos ng kanyang paghahari. Sa labas ng gusali, sa ilalim ng init ng araw, agad niyang tinawagan si Marilag. Anong nangyari? Narinig niyang tanong sa kabilang linya. Tinanggal nila ako, sagot ni Elias. Ang kanyang panga ay naninigas. Alam niya, alam ni Sinag ang lahat. Narinig niya ang pag-aalala sa boses ni Marilag. Ngunit ang isip ni Elias ay hindi na nakatuon sa kanilang mga plano. Iisa na lang ang laman nito. Paghihiganti. Tumingala siya sa bintana ng conference room sa itaas, kung saan naroon pa rin ang anino ni Sinag. Magbabayad si Sinag, bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nagdidilim. Sisirain ko ang lahat ng mahalaga sa kanya. Nakatayo si Marilag sa harap ng floor-to-ceiling window ng kanyang mamahaling kondominium. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Mula sa itaas, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng poblasyon sinagtala. Ang mga ilaw na yon, para sa kanya, ay simbolo ng kapangyarihan, isang kapangyarihang malapit na sanang mapasakamay niya. Ngunit ngayon, ang bawat kislap ay tila isang pangungutya. Kanina pa siya naghihintay. Ang katahimikan sa kanyang unit ay binasag ng malakas na pagring ng kanyang telepono. Pangalan ni Elias ang lumabas sa screen. Ano? Walang paligoy na sagot niya. Wala na. Narinig niyang sabi ni Elias sa kabilang linya. Ang boses nito ay garalgal sa galit. Tinanggal nila ako. Sinira niya ako, Marilag. Nabitawan ni Marilag ang baso. Ang tunog ng pagbasag nito sa mamahaling sahig ay kasabay ng pagbasag ng kanyang mga pangarap. Ang EMD Holdings, ang buhay na pinaghirapan niyang buuin gamit ang talino at panlilinlang, ay biglang naglaho na parang bula.
Isang malamig na takot ang gumapang sa kanya, ngunit agad itong napalitan ng nag-aapoy na galit. Galit hindi kay Elias, kundi sa pinagmulan ng lahat ng ito, si Sinag Vergara. Hindi nagtagal, dumating si Elias sa kanyang kondo. Ang mukha ay gusot at ang mga mata ay namumula sa puot. Hindi ko matatanggap ito. Sigaw niya, sinipa ang isang mamahaling upuan. Ang babaeng yon, pinalabas niyang ako ang masama. Tumahimik ka, Elias, mariing sabi ni Marilag. Ang kanyang boses ay malamig at matalas. Ang pagsisigaw mo ay walang maitutulong. Natalo tayo sa isang laban, pero hindi sa buong giyera. Anong giyera? Wala na tayong armas. Nasa kanya ang board, ang kumpanya, ang lahat. Lumapit si Marilag kay Elias, hinawakan ang kanyang mukha. Mali ka, mayroon pa tayong sandata na mas makapangyarihan kaysa sa pera o posisyon, ang reputasyon. Isang tusong ngiti ang gumuhit sa labi ni Marilag. Ang kanyang isip ay tumatakbo na, bumubuo ng isang bagong plano mula sa abo ng kanilang pagkatalo. Kung hindi natin makukuha ang kumpanya, sisirain natin ang Reyna. Paano? Tanong ni Elias. Si Sinag ay malakas. Ngayon, dahil kahabag-habag siya sa mata ng lahat, ang buntis na asawang niloko. Paano kung ang mismong pagbubuntis niya ang gawin nating sandata laban sa kanya? Paliwanag ni Marilag. Ipapakalat natin ang isang kwentong mas kapani-paniwala na ginamit lang niya ang pagbubuntis niya para makuha ang simpatya ng board na baka hindi naman talaga totoo ang lahat. Isang pekeng pagbubuntis para sa isang corporate power grab. Idinagdag pa niya. At para lalong maging makatotohanan, bubuhayin natin ang lumang issue, ang away sa lupa ng mga Vergara at isang malayong kamag-anak ninyo. Ipapakita natin na ang pamilya niya ay matagal ng ganid sa yaman at kapangyarihan, na ang ginagawa niya ngayon ay nasa dugo na nila. Ang galit sa mga mata ni Elias ay dahan-dahang napalitan ng paghanga sa katalinuhan ni Marilag. Ito ang babaeng minahal niya, hindi lang maganda, kundi mapanganib. Habang sina Elias at Marilag ay nagbabalak ng kanilang madilim na plano sa kabilang bahagi ng lungsod, si Sinag ay nagsisimula ng ayusin ang pinsalang iniwan ni Elias. Nasa opisina siya ng CEO, ang opisinang dapat ay sa kanya mula pa sa simula. Kasama niya si Diwa, sinusuri ang mga dokumento. Biglang tumunog ang kanyang private line, isang numerong hindi rehistrado. Nag-alinlangan siyang sagutin, ngunit may nagudyok sa kanya. Hello? Sige Heng, Sinag Vergara magsaysay ba ito? Tanong ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Isang boses na may edad na at may bigat. Sino po sila? Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ang sasabihin ko sa'yo. Mag-iingat ka, Hija. Lalo na kay Marilag. Ang ahas ay natapakan mo. At ngayon, handa na itong manuklaw. Ano pong ibig ninyong sabihin? Sino po kayo? Pagpupumilit ni Sinag, nagbuntong hininga ang lalaki. Ako si Ricardo Magsaysay. Tiyuhin ako ni Elias. Natigilan si Sinag. Ang tiyuhin ni Elias? Bakit siya tinutulungan nito? Matagal ko nang alam ang kabulukan ng pamangkin ko. Patuloy ni Tito Ricardo. Ginamit na niya ako dati sa kanyang mga transaksyon. Ngayon, ayokong madamay ang pangalan ng pamilya namin sa mas malaki pang iskandalo. Alam kong hindi titigil si Marilag hanggat hindi kanya nasisira. Gagamitin niya ang lahat, ang nakaraan, ang kasalukuyan, pati ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Maghanda ka. Pagkatapos noon, ibinabana ng lalaki ang telepono. Naiwan si Sinag na tulala. Hawak ang telepono. Ang babala ay malinaw. Hindi pa tapos ang laban. Kinagabihan, natupad ang babala. Nag-scroll si Diwa sa kanyang social media feed nang bigla siyang mapamura. Sinag, tingnan mo to.
Ipinakita niya kay Sinag ang isang post mula sa isang kilalang gossip blog, isang blind item tungkol sa isang buntis na herederang biglang nag-take over sa kumpanya ng pamilya matapos patalsikin ang sariling asawa. Ang post ay puno ng mga mapanirang tanong. Is the baby bump real or just a prop for a corporate drama? At sources say the Vergara clan has a long history of aggressive land grabbing. Is this another power play? Ang lason ay nagsisimula ng kumalat, ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating sa pamamagitan ng isang text message sa telepono ni Sinag mula sa isang hindi kilalang numero. Naglalaman ito ng isang litrato. Ang litrato niya nakuha mula sa malayo, kung saan ang kanyang tiyan ay mukhang hindi natural dahil sa anggulo at posibleng digital manipulation. At sa ilalim ng litrato, isang maikling mensahe na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Ang laro mo ay malapit nang matapos, Sinag. Ang larawan sa kanyang telepono ay tila isang sumpa. Si Sinag, na nakatayo sa balkonahe ng kanyang opisina, ay mukhang malungkot at ang kanyang tiyan, dahil sa anino at anggulo, ay tila isang artipisyal na pag-aalsa sa ilalim ng kanyang damit. Ito ay isang tusong panlilinlang, isang biswal na kasinungalingan na idinisenyo upang magtanim ng duda. Walang hiya sila. Nanggigigil na sabi ni Diwa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit habang tinitingnan ang telepono. Ito ay gawa-gawa. Malinaw na in-edit ito para magmukha kang sinungaling. Ngunit alam ni Sinag na sa mundo ng social media, ang katotohanan ay madaling baluktutin. Ang isang litrato, gaano man kasinungaling, ay maaaring maging ebidensya sa mata ng publiko. Ang babala ni Tito Ricardo ay naglalaro sa kanyang isipan. Gagamitin niya ang lahat, pati ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sa halip na magpadala sa takot, isang malamig na determinasyon ang pumalit. Kung gusto nilang maglaro ng marumi, Diwa, sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Kung gayon, kailangan nating ipakita sa kanila kung paano maglaro ang mga Vergara. Hindi sa pamamagitan ng kasinungalingan, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi na nila pinagtuunan ng pansin ang pag-atake sa reputasyon ni Sinag. Sa halip, ibinaling nila ang kanilang enerhiya sa pag-atake sa pinagmulan ng lahat ng ito, si Marilag Delgado. Kung mayroon siyang nakaraan, kailangan nating mahanap, sabi ni Sinag. Sa tulong ng isang pribadong investigador na inirekomenda ni Atty. Ruben, sinimulan nilang halungkatin ang buhay ni Marilag. Ang natuklasan nila ay mas madilim pa sa kanilang inaasahan. Si Marilag ay hindi isang simpleng ambisyosang babae. Isa siyang predator. Natagpuan nila si G. Chua, isang matandang negosyanteng halos malugi dahil sa isang real estate deal na pinasok niya kasama si Marilag ilang taon na ang nakalipas. Sa una, nag-aalangan si G. Chua na magsalita. Ang takot ay bakas pa rin sa kanyang mga mata. Ang babaeng iyon, nagsimula si G. Chua, ang kanyang boses ay mahina. Ay isang ahas na nakabalat kayo bilang isang anghel. Ginamit niya ang kanyang ganda at talino para makuha ang tiwala ko. Pinirmahan ko ang mga kontratang hindi ko naintindihan. Bago ko pa namalayan, ang lahat ng investment ko ay napunta sa isang ghost company na pag-aari niya. Ang kwento ay nakakakilabot na pamilyar. Ito ay ang parehong modus operandi na ginawa niya kay Elias. Habang lumalalim ang kanilang investigasyon kay Marilag, isang tawag ang muling natanggap ni Sinag mula kay Tito Ricardo. Sinag, kailangan nating magkita, sabi nito. Ang kanyang boses ay apurado. Mayroon akong ipapakita sa iyo, isang bagay na magpapatunay na ang kasakiman ni Elias ay hindi nagsimula kay Marilag. Nagkita sila sa isang tahimik na restaurant, malayo sa mga matang mapanghusga. Inilapag ni Tito Ricardo sa mesa ang isang folder. Sa loob,
Naroon ang mga lumang dokumento mula sa Magsaysay Group, ang kumpanya ng kanilang pamilya, mula pa noong 10 taon na ang nakalipas. Ito, sabi ni Tito Ricardo, itinuturo ang isang transaksyon ay isang deal na naglagay sa akin sa alanganin. Isang malaking halaga ang nawala sa kumpanya. Ako ang pinagbintangan dahil ang pirma ko ang naroon. Ngunit ang totoo, si Elias ang nasa likod ng lahat. Ginamit niya ang aking pangalan. Peke ang pirma ko. Bata pa lamang siya, marunong na siyang manlinlang para sa pera. Tinitigan ni Sinag ang mga dokumento. Ang piraso ng puzzle ay nabubuo na. Ang galit ni Elias ay hindi lamang dahil sa pagkapahiya. Ito ay dahil sa isang malalim na ugat ng kasakiman at inggit. At ang galit nito sa mga Vergara ay hindi lamang dahil sa kanya. Ito ay dahil sa lumang away sa lupa ng kanilang mga ninuno. Isang away na ginagamit ngayon ni Marilag para sirain siya. Ngunit para kay Elias, ito ay isang personal na krusada. Gusto niyang patunayan na mas magaling siya kaysa sa mga Vergara. Mahinang sabi ni Sinag, biglang naunawaan ng lahat. Gusto niyang kunin hindi lang ang pera, kundi ang pangalan. Eksakto, sabi ni Tito Ricardo. At si Marilag ang perpektong kasangkapan para sa kanya. Pareho silang walang kaluluwa. Umuwi si Sinag ng gabing iyon na may bigat sa puso, ngunit may liwanag sa isipan. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa isang kumpanya. Ito ay tungkol sa paglalantad ng isang matagal ng kabulukan. Inipon niya ang lahat ng ebidensya, ang testimonya ni G. Chua, ang mga dokumento mula kay Tito Ricardo, at ang mga resulta ng investigasyon sa Delgado Consulting Firm. Inihanda niya ang mga ito, kasama si Attorney Ruben, bawat piraso ay maingat na inayos. Habang sila ay naghahanda para sa kanilang legal na opensiba, ang opensiba naman ni Marilag at Elias ay lalong tumitindi. Ang mga blog posts ay naging mga artikulo na sa mga tabloid. Ang mga blind item ay nagkaroon na ng pangalan. Ang pekeng pagbubuntis ay naging isang pambansang usapin. Ang pressure ay nakakabingi. Isang hapon, habang pauwi si Sinag mula sa opisina, isang sobre ang iniabot sa kanya ng kanilang gwardiya. Wala itong pangalan ng nagpadala. Sa loob, isang formal na dokumento. Isang subpwena, idinidemanda siya ni Marilag Delgado. Ang kaso, label at character assassination. Napahawak si Sinag sa kanyang tiyan. Ang stress ay nagsisimulang makaapekto sa kanya. Ngunit habang tinititigan niya ang supwena, hindi takot ang kanyang naramdaman. Ito ay isang imbitasyon. Isang imbitasyon sa korte, ang perpektong entablado para ilabas ang lahat ng katotohanan. Handa na ako, bulong niya. Ang kadiliman ng nakaraan ay sasalubungin niya ng liwanag ng katotohanan. Ang courtroom ay isang malamig at tahimik na lugar, ngunit ang hangin ay mabigat sa tensyon na halos mahahawakan. Ang bawat bulong ay tila isang sigaw, at ang bawat tingin ay may kahulugan. Sa isang panig, naroon si Marilag Delgado, nakasuot ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng inosenteng biktima. Sa kanyang tabi, si Elias, ang anino ng suporta. Sa kabilang panig, si Sinag, nakasuot ng isang madilim na asul na maternity dress. Ang kanyang postura ay tuwid at puno ng dignidad. Sa kanyang tabi, si Diwa at si Attorney Ruben, ang kanyang mga haligi ng lakas. Ang kaso ng libelo ay nagsimula. Ang abogado ni Marilag, isang tuso at matalas magsalita na lalaki, ay ipinipinta si Sinag bilang isang mapaghiganti at desperadong asawa. Isang babaeng gagamitin ng lahat, pati na ang kasinungalingan, upang sirain ang pangalan ng inosenteng babae na si Marilag. Your Honor, sabi ng abogado ni Marilag, ang aking kliyente ay biktima. Biktima ng isang selosang asawa na hindi matanggap ang katotohanan. At ngayon, sinusubukan niyang sirain ang reputasyon ng aking kliyente
sa pamamagitan ng mga walang basehang akusasyon. Pagkatapos, iprinisinta nila ang kanilang ebidensya laban sa pagbubuntis ni Sinag. Isang eksperto sa photography ang tumestigo na ang litratong kumalat online ay posibleng manipulahin upang magmukhang totoo. Isang dating kasambahay na sinuhulan ang nagpatotoo na bihirang makita si Sinag na nagpapakita ng anumang senyales ng pagbubuntis sa bahay. Ang bawat salita ay isang lason na idinisenyo upang wasakin ang kredibilidad ni Sinag. Habang nagsasalita sila, nanatiling kalmado si Sinag. Ang kanyang mga kamay ay mahinang nakapatong sa kanyang tiyan. Alam niya na ang laban na ito ay hindi mapapanalunan sa pamamagitan ng pagpapatunay na siya ay buntis. Ang tunay na laban ay nasa paglalantad kung sino talaga si Marilag. Nang pagkakataon na ng panig ni Sinag, tumayo si Attorney Ruben. Your Honor, hindi namin sasagutin ang mga paratang na ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng medical records o ultrasound pictures dahil ang kasong ito ay hindi tungkol sa pagbubuntis ng aking kliyente. Ito ay tungkol sa karakter ng nagsasakdal. Ang unang isinalang ni Attorney Ruben sa witness stand ay si G. Chua, nanginginig sa simula, ngunit sa huli ay buong tapang na isinalaysay ni G. Chua kung paano siya nilinlang ni Marilag, kung paano nawala ang kanyang pinaghirapang pera sa isang iglap. Ang modus operandi na kanyang inilarawan ay eksaktong kapareho ng ginawa ni Marilag kay Elias at sa Vergara Holdings. Ang maskara ni Marilag ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Pagkatapos ni G. Chua, isinunod ni Attorney Ruben ang isang financial expert na nagpaliwanag sa simpleng paraan ng komplikadong network ng mga ghost company na itinatag ni Marilag at ng kanyang ina. Lahat ay konektado sa mga transaksyon mula sa Vergara Holdings. Ang tension sa courtroom ay lalong tumitindi. Si Elias ay hindi na mapakali sa kanyang upuan. Si Marilag naman ay namumutla na. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay hindi pa dumarating. Your Honor, sabi ni Attorney Ruben, ang aming huling saksi. Tinatawagan namin sa stand si G. Ricardo Magsaysay. Isang kolektibong pagkabigla ang bumalot sa courtroom. Ang pangalan ay isang bomba. Maging ang huwes ay bahagyang napaayos ng upo. Tumingin si Elias sa pintuan na parang nakakita ng multo. Pumasok si Tito Ricardo, naglalakad ng may autoridad at determinasyon. Ang kanyang mukha ay seryoso habang siya ay nanunumpa. Tumingin siya diretso kay Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya. G. Magsaysay. Nagsimula si Attorney Ruben. Maari mo bang sabihin sa korteng ito kung anong uri ng tao ang iyong pamangkin? Si Elias Magsaysay pagdating sa negosyo? Sa susunod na 30 minuto, isinalaysay ni Tito Ricardo ang lahat. Ang panggagamit ni Elias sa kanyang pangalan. Ang pekeng pirma. Ang kasakiman na nakita niya sa kanyang pamangkin mula pa sa pagkabata. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang testimonya kay Marilag. At ang babaeng ito, sabi niya, itinuro si Marilag ay ang apoy na lalong nagpalaki sa apoy ng kasakiman ng aking pamangkin. Sila ay perpektong magkapareha sa panlilinlang. Ang testimonya ay isang matunog na sampal na yumanig sa buong courtroom. Ang depensa ni Marilag ay gumuho. Ang kanilang estratehiya na gawing biktima si Marilag ay nawasak. Ngunit may huling alas pa si Attorney Ruben. Your Honor, isang huling piraso ng ebidensya. Isang audio recording ang pinatugtog. Ang boses na narinig ay malinaw. Ang boses ni Marilag. Doktor, kailangan kong magmukhang totoo ang lahat. Kahit pekeng medical certificate lang, bayaran kita ng doble. Ang mahalaga ay maniwala silang lahat. Nasisinag ang sinungaling, hindi ako. Ang boses sa kabilang linya ay sumagot. Sigurado ka ba dito, ma'am? Delikado ito. At ang huling salita ni Marilag sa recording
ay ang pinal na pako sa kanyang kabaong. Gagawin ko ang lahat para makuha ang gusto ko. Pagkatapos ng recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Marilag ay napahawak sa mesa. Ang kanyang mukha ay walang kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Tumingin siya kay Elias, naghahanap ng tulong, ngunit maging si Elias ay parang binuhusan ng malamig na tubig, hindi makagalaw. Ang huwes ay umubo, sinisikap na ibalik ang kaayusan, ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay lumabas na, at ito ay mas malakas at mas nakasisira kaysa sa anumang kasinungalingan na kanilang inihanda. Ang laro ay tapos na. Ang katahimikan sa courtroom pagkatapos ng audio recording ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Para kay Elias, ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Marilag, na ngayon ay nakayuko. Ang kanyang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Ang babaeng palaging may kontrol, ang arkitekto ng kanilang mga plano, ay biglang naging isang basag na figura. Naramdaman ni Elias ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay isang lason na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ang lahat ng mga mata sa silid ay nasa kanila. Mga matang mapanghusga, mga matang puno ng pagkasuklam. Tumingin siya sa direksyon ni Sinag. Nakita niya itong nakaupo ng tuwid, ang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Walang nangiti ng tagumpay sa mukha nito, tanging isang malalim na kalungkutan. At sa isang iglap, mas nasaktan siya sa awa na nakikita niya sa mga mata nito kaysa sa galit. "Order in the court!" Di malakas na sabi ng huwes, pinupukpok ang kanyang gavel. Ang abogado ni Marilag ay tumayo, sinusubukang iligtas ang nalulunod nilang kaso. "Your Honor, tututol po kami. Ang audio recording na yan ay maaaring manipulahin. Ito ay illegal na nakuha at hindi dapat tanggapin bilang ebidensya." Ngunit huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na. Attorney Santos, sabi ng huwes, ang kanyang boses ay seryoso. "Saan nanggaling ang recording na yan?" "Your Honor," sagot ni Attorney Ruben, "ang recording ay voluntaryong isinumite sa amin ng doktor na tinawagan ni Miss Delgado. Siya ay nakonsensya at nagpasya na itama ang mali bago pa man ito lumala. Iyon na ang huling dagok. Maging ang kanilang sariling kasangkapan ay bumaliktad laban sa kanila." Si Marilag ay biglang tumayo. "Sinungaling! Lahat kayo sinungaling!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. "Plinano niyo itong lahat para sirain ako." Tumingin siya kay Elias. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "At ikaw," sabi niya, itinuro si Elias, "wala kang ginawa. Hinayaan mo silang sirain ako. Duwag ka." Sa harap ng lahat, sa gitna ng korte, ang kanilang alyansa ay gumuho. Ang pag-ibig na inakala ni Elias na totoo ay isa lamang palang transaksyon. Ngayong wala na siyang maibibigay, siya ay wala ng halaga. Dahil sa mga bagong ebidensya, anunsyo ng huwes, ang kasong ito ng libelo ay ibinabasura. At dahil sa bigat ng mga akusasyon ng fraud, perjury, at attempted falsification of medical documents, irerekomenda ng korteng ito sa opisina ng piskal na magbukas ng isang hiwalay na criminal investigation laban kina Miss Marilag Delgado at G. Elias Magsaysay. Ang bawat salita ng huwes ay isang pako na lalong nagbaon sa kanila. Criminal investigation. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Elias. Hindi na lang ito tungkol sa pera o posisyon. Ito ay tungkol sa kanilang kalayaan. Ito na ang all is lost moment para kay Elias. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang posisyon, ang reputasyon, ang babaeng inakala niyang mahal niya, at ngayon, ang kanyang kalayaan ay unti-unting nawawala.
sa kanyang mga kamay. Paglabas nila ng courtroom, isang pader ng mga mamamahayag at kamera ang sumalubong sa kanila. Ang mga flash ng kamera ay nakakasilaw. Ang mga tanong ay parang mga bala. Mr. Magsaysay, totoo po ba ang mga akusasyon? Miss Delgado, ano po ang masasabi niyo sa audio recording? Sinubukan ni Elias na maglakad ng mabilis, ngunit hinarangan siya ni Marilag. Kasalanan mo ito, sigaw ni Marilag sa harap ng mga kamera. Ang kanyang mukha ay puno ng luha ng galit. Kung naging mas matalino ka lang sana, kung hindi ka lang sana naging duwag, ipinahamak mo ako, Elias. Ako pa ang sinisisi mo? Ganting sigaw ni Elias, ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng nawala. Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Ikaw ang gahaman. Ginawa mo akong tanga. Ang kanilang maruming labahan ay isinasampay sa harap ng buong bansa. Ang away na nagsimula sa isang lihim na relasyon ay nagtatapos sa isang pampublikong eskandalo. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Elias si Sinag na dahan-dahang lumalabas mula sa isang gilid na pinto. Inaalalayan ni Diwa at ni Attorney Ruben. Malayo sa ingay, malayo sa dumi, tahimik at may dignidad, nagkatitigan sila. Sa mga mata ni Sinag, wala nang galit. Tanging isang malalim na pagod at isang pinal na pamamaalam. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elias ang isang bagay na mas masakit pa sa kahihiyan, pagsisisi. Isang huling-huli at walang kwentang pagsisisi. Habang hinihila siya ng kanyang abogado palayo sa mga media, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa corporate secretary ng Vergara Holdings. Mr. Magsaysay, pinapatawag po kayo para sa isang final shareholders meeting. Pag-uusapan ang posibleng pagbawi sa lahat ng inyong natitirang shares sa kumpanya dahil sa conduct detrimental to the company. Nabitawan niya ang kanyang telepono. Ito na ang katapusan. Ang huling sinulid na nag-uugnay sa kanya sa pangalang Vergara ay malapit nang maputol. Wala na siyang babalikan. Wala nang natira. Ang mga araw pagkatapos ng paglilitis ay tila isang panaginip para kay Sinag. Ang ingay ng eskandalo ay dahan-dahang humupa. Napalitan ng mga balita tungkol sa criminal investigation na isinasampal laban kina Elias at Marilag. Ang opinyon ng publiko na minsan ay hinati ng kanilang mga kasinungalingan ay ngayon ay buong-buong nasa kanyang panig. Ang kwento ng pekeng pagbubuntis ay naging simbolo ng matinding panlilinlang at si Sinag ay naging imahe ng katatagan at katotohanan. Ngunit para kay Sinag, ang tagumpay ay may kasamang pait. Walang kasiyahan sa pagkawasak ng buhay ng dalawang taong minsan ay naging bahagi ng kanyang mundo. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na kaluwagan, ang kaluwagan ng isang sundalong nakauwi mula sa isang mahabang digmaan. Isang linggo pagkatapos ng hearing, pumasok si Sinag sa opisina ng CEO ng Vergara Holdings and Agricorp. Sa pagkakataong ito, hindi bilang isang bisita o isang nag-aalalang asawa, kundi bilang ang nararapat na pinuno. Ang mga empleyado na dati ay nagbubulungan sa kanyang likuran ay ngayon ay sumasalubong sa kanya ng may ngiti at paggalang. Welcome back, Ma'am Sinag. Bati ng kanyang sekretarya. Iniaabot sa kanya ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang buong kumpanya ay masaya sa inyong pagbabalik. Sa kanyang mesa, naghihintay ang mga tumpok ng papeles, isang testamento sa pinsalang iniwan ni Elias. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam si Sinag ng isang bagong sigla. Ito ang kanyang pamana. Ito ang kinabukasan ng kanyang anak. At ngayon, nasa kanyang mga kamay ang kapangyarihang ayusin itong muli. Ang unang ginawa niya ay pulungin ang lahat ng department heads. Alam ko ang mga pinagdaanan ng kumpanyang ito sa mga nakalipas na buwan. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. Maraming tiwala ang nasira.
Maraming proseso ang nalabag. Ngayon, nandito ako para itama ang lahat ng iyon. Inilatag niya ang kanyang mga plano. Isang kompletong audit sa lahat ng kontrata, isang mas mahigpit na sistema ng checks and balances, at isang bagong kultura ng transparency. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang mga pangako. Ang mga ito ay isang paninindigan. Nakita ng mga empleyado sa kanyang mga mata ang dedication ng isang tunay na leader. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aaral ng mga financial statement, pumasok si Diwa sa kanyang opisina. Dala ang isang kahon ng paborito niyang ensaymada. Mukhang kailangan mo ng break, Madam CEO. Nakangiting sabi ni Diwa. Salamat, Diwa. Sagot ni Sinag. Hinahaplos ang kanyang malaking tiyan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ano ka ba? Sabi ni Diwa, umupo sa tapat niya. Ginawa mo ito. Ikaw ang lumaban. Ako lang ang taga-cheer. Tinitigan niya si Sinag. Masaya ako na makita kang ngumiti ulit. Isang tunay na ngiti. Ngumiti si Sinag. Totoo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala na. Ang galit ay napalitan ng pag-asa. Kinabukasan, may schedule siya para sa kanyang regular na check-up sa ospital. Habang nakahiga siya sa examination bed, ipinakita ng kanyang doktor ang imahe sa ultrasound monitor. Look, Mrs. Magsaysay, sabi ng doktora, your baby boy is very healthy and active. Sa screen, malinaw na nakikita ang figura ng kanyang anak. Ang maliliit na kamay, ang maliliit na paa, ang malakas na tibok ng puso. Sa sandaling iyon, bumuhos ang luha sa mga mata ni Sinag. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong kaligayahan at pagmamahal. Ito ang dahilan ng lahat. Ito ang kanyang lakas. Ito ang kanyang tunay na tagumpay. Habang pauwi, nabasa niya sa isang news site ang pinakabagong update. Sina Elias at Marilag ay formal ng kinasuhan at inaresto. Ang kanilang mga larawan, nakaposas at nakayuko, ay nasa lahat ng pahayagan. Isinara ni Sinag ang kanyang telepono. Hindi na niya kailangang makita yon. Ang kanilang kabanata sa kanyang buhay ay sarado na. Nang gabing iyon, habang nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang silid, nakatanggap siya ng isang sulat. Isang sulat na ipinadala mula sa detention center. Galing kay Elias. Nag-alinlangan siyang buksan ito. Ngunit sa huli, pinunit niya ang sobre. Ang sulat ay puno ng pagsisisi. Humihingi ito ng tawad hindi lang para sa panloloko, kundi para sa pagwasak sa kanilang mga pangarap. Ngunit sa dulo ng sulat, may isang pangungusap na nagpatigil sa kanya. Patawarin mo ako, Sinag. Mayroon pa akong isang huling sikreto na hindi ko nasabi sa'yo. Isang bagay na mas malaki pa sa aming dalawa ni Marilag. Mag-iingat ka. Napahawak si Sinag sa kanyang tiyan. Ang kapayapaan na kanyang naramdaman ay biglang nagkaroon ng bahid ng pag-aalala. Anong sikreto? Anong panganib pa ang naghihintay sa kanya? Akala niya tapos na ang lahat. Ngunit tila, mayroon pang isang huling anino na nagkukubli sa dilim. Ang mga salita sa sulat ni Elias ay parang isang tinik na bumaon sa isipan ni Sinag. Mayroon pa akong isang huling sikreto. Isang bagay na mas malaki pa sa aming dalawa ni Marilag. Sa loob ng ilang araw, ang pangungusap na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang misteryosong anino sa gitna ng kanyang bagong tuklas na kapayapaan. Anong ibig niyang sabihin? Anong panganib pa ang maaring naghihintay? Ikinuwento niya ito kay Diwa. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Tanong ni Sinag. Baka isa lang itong desperadong paraan para makuha ulit ang atensyon mo. Sabi ni Diwa, bakas ang pag-aalinlangan. Huwag mo nang isipin, Sinag. Patibong lang yan. Sinubukan ni Sinag na sundin ang payo ng kaibigan. Itinuon niya ang kanyang sarili sa trabaho at sa paghahanda
para sa pagdating ng kanyang anak. Ngunit ang misteryo ay nanatili, isang maliit na batong gumugulong sa kanyang sapatos. Alam niya sa kanyang sarili na hindi siya tuluyang matatahimik hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Hindi para kay Elias, kundi para sa kanyang sariling kapayapaan ng isip. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, gumawa siya ng isang desisyon. Sa tulong ni Attorney Ruben, nag-request siya ng isang pribadong pagbisita kay Elias sa detention center. Sigurado ka ba dito, Hija? Tanong ni Attorney Ruben. Wala ka ng obligasyon sa kanya. Alam ko po, Attorney, sagot ni Sinag. Hinahaplos ang kanyang tiyan. Pero kailangan ko itong gawin para sa aking sarili. Kailangan kong isara ang librong ito nang walang naiiwan na blankong pahina. Ang visiting area ng detention center ay isang maliit at malungkot na silid na hahati sa gitna ng isang makapal na salamin. Ang Elias na umupo sa kabilang panig ay malayong malayo na sa aroganteng CEO na minsan niyang nakilala. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng kanyang mga pagkakamali. Sa unang ilang minuto, katahimikan lamang ang namagitan sa kanila. Bakit ka nandito, Sinag? Basag ni Elias sa katahimikan, ang kanyang boses ay mahina. Dahil sa sulat mo, diretsong sagot ni Sinag. Ano ang huling sikreto, Elias? Nag-iwas ng tingin si Elias. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Hindi na mahalaga yon, kalimutan mo na lang. Hindi ko magagawa, giit ni Sinag. Kung may panganib na naghihintay sa akin o sa anak ko, kailangan kong malaman. Ang pagbanggit sa kanilang anak, ang tila nagbigay ng lakas kay Elias. Huminga siya ng malalim at sa wakas ay tumingin kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Sinag dati, takot. Si Marilag, nagsimula siya, ay hindi nag-iisa. Akala ko, ako ang gumagamit sa kanya. Ako ang may kontrol. Pero ang totoo, ako ang ginamit niya. Ikinuwento ni Elias na ang galing ni Marilag sa panloloko ay hindi lamang sarili niyang talento. Bahagi siya ng isang mas malaking sindikato. Isang grupo ng mga taong dalubhasa sa corporate fraud, money laundering, at pag-take over ng mga kumpanya mula sa loob. Ang kanilang target ay mga mayayamang pamilya na may mga kahinaan, tulad ng isang CEO na may malaking ego at kasakiman. Ang Delgado Consulting Firm ay hindi lang pag-aari ng ina niya. Pag-amin ni Elias, isa itong front para sa kanilang operasyon. Ang perang nililipat ko ay hindi lang napupunta sa kanila ni Marilag. Dumadaloy ito sa isang network na napakakomplikado at napakapanganib. Natigilan si Sinag. Ang kanyang laban pala ay hindi lang laban sa isang taksil na asawa at sa isang ambisyosang kabit. Nakikipaglaban pala siya sa isang organisadong criminal group nang hindi niya nalalaman. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Tanong ni Sinag. Sinusubukang iproseso ang lahat. Dahil nang bumagsak kami, sabi ni Elias, hindi lang kami ang bumagsak. Nagambala ko ang kanilang operasyon at galit sila. Galit sila kay Marilag dahil pumalpak siya. At galit sila sa'yo dahil ikaw ang dahilan. Ang babala ko, Sinag, hindi sila titigil. Hahanap sila ng paraan para makabawi sa kumpanya. Mag-ingat ka. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, umalis si Sinag sa detention center na may bagong bigat sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito bigat ng sakit o galit, kundi bigat ng responsibilidad. Agad niyang ipinaalam kay Attorney Ruben at sa kanyang security team ang lahat. Ang impormasyon mula kay Elias, gaano man kaduda-duda ang pinagmulan, ay isang seryosong banta. Nag-hire sila ng mga eksperto sa corporate security at nagsimula ng isang masusing internal investigation para hanapin ang anumang bakas na iniwan ng sindikato sa loob ng Vergara Holdings. Habang pauwi, napatitig si Sinag
Sa labas ng bintana ng kanyang sasakyan, hindi niya mapapatawad si Elias sa sakit na idinulot nito sa kanya. Ang sugat ay mananatili roon magpakailanman. Ngunit sa pag-amin nito sa katotohanan, sa huling pagtatangka nitong protektahan sila ng kanyang anak, nakahanap si Sinag ng isang bagay na hindi niya inaasahan: paglaya. Paglaya mula sa galit. Paglaya mula sa puot na bumibihag sa kanya. Naintindihan niya na ang tunay na pagpapatawad ay hindi tungkol sa paglimot sa kasalanan ng iba. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng pagdadala ng galit na iyon. Nang gabing iyon, napanood ni Sinag sa balita ang malaking operasyon ng National Bureau of Investigation dahil sa isang anonymous tip. Nabuwag nila ang isang malaking sindikato ng corporate fraud. Ilan sa mga nahuli ay mga kilalang personalidad sa mundo ng negosyo. At kasama sa mga naaresto, ang ina ni Marilag Delgado. Alam ni Sinag kung saan nanggaling ang anonymous tip na yon. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang huling anino ay nawala na. Ang huling kabanata ng kanyang madilim na nakaraan ay tuluyan ng nagsara. Sa wakas, handa na siyang magsimula ng bago. Bigla siyang nakaramdam ng isang bahagyang paghilab sa kanyang tiyan. Napangiti siya. Mukhang may isa pang handa na ring magsimula ng bagong kabanata. Ang balita ay lumabas sa lahat ng news channels. Elias Magsaysay at Marilag Delgado hinatulan ng pagkakabilanggo ang kanilang mga mukha na minsan ay nasa mga pahina ng business magazines ay ngayon ay nasa police blotter. Si Marilag ay nahatulan ng mahabang sentensya hindi lamang para sa perjury at fraud, kundi pati na rin sa kanyang pagkakasangkot sa sindikato. Si Elias, dahil sa kanyang kooperasyon, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya, ngunit sapat pa rin upang kunin ang ilang taon ng kanyang buhay at tuluyang ilibing ang kanyang pangalan sa kahihiyan. Napanood ni Sinag ang balita mula sa kanyang opisina. Habang nakatingin siya sa screen, wala siyang naramdamang galak o paghihiganti. Tanging isang malalim na katahimikan, ang katahimikan ng isang bagyong tuluyan ng lumipas. Pinatay niya ang telebisyon. Ang kabanatang yon ng kanyang buhay ay formal nang nagwakas. Sa sumunod na shareholders meeting, iprinesenta ni Sinag ang kanyang bagong plano para sa Vergara Holdings. Hindi ito isang simpleng recovery plan. Ito ay isang kumpletong pagbabago ng pananaw. Tinawag niya itong Project Pusong Luntian, isang proyektong nakatuon hindi lamang sa kita, kundi sa sustainable farming, sa kapakanan ng mga empleyado, at sa pagbabalik ng tiwala ng komunidad. Ang Vergara Holdings ay hindi lamang isang negosyo. Sabi niya sa harap ng board at ng mga stakeholders, ang kanyang boses ay puno ng paninindigan. Ito ay isang responsibilidad sa ating mga empleyado, sa ating kalikasan, at sa susunod na henerasyon. Pagkatapos ng kanyang presentasyon, isang sandaling katahimikan ang namayani, na sinundan ng isang malakas at masigabong palakpakan. Ang mga ngiti sa mukha ng mga tao ay hindi pilit. Ito ay tunay. Nakita nila sa kanya hindi lang ang tagapagmana, kundi ang isang tunay na visyonarya. Sa araw na yon, tuluyan ng nabura ang anino ni Elias. Ang Vergara Holdings and AgriCorp ay mayroon ng bagong reyna. Isang buwan ang lumipas. Isang gabi, habang tinatapos ni Sinag ang pag-aayos sa nursery ng kanyang anak, nakaramdam siya ng isang matinding kirot sa kanyang likod na sinundan ng isang paghilab sa kanyang tiyan. Napangiti siya. Ito na. Ang kanyang paglalakbay patungo sa ospital ay kalmado, kasama si Diwa na hindi mapakali sa kanyang tabi. Ang bawat paghilab ay masakit, ngunit sa bawat sakit, mayroong isang paalala ng buhay na malapit nang dumating. Ang kanyang labor ay mahaba at mahirap, isang huling pagsubok sa kanyang katatagan. Isang huling tulak, Sinag, malapit na, sigaw ng doktor. Sa huling hininga, ibinuhos ni Sinag ang lahat ng kanyang natitirang lakas at pagkatapos, isang malakas na iyak ang pumuno
sa delivery room. Isang iyak na mas matamis pa sa anumang musika sa mundo. "Congratulations, Ma'am Sinag," sabi ng nurse. Ang kanyang nangiti ay abot tenga. "It's a healthy baby boy." Inilagay nila ang maliit na sanggol sa kanyang dibdib. Ang init ng balat nito, ang amoy ng bagong buhay, ang maliliit na daliring humahawak sa kanyang hintuturo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng pagsubok ay nawala. Napalitan ito ng isang pag-ibig na napakalaki at napakadalisay, isang pag-ibig na hindi niya kailanman naramdaman noon. Humagulgol si Sinag, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay para sa purong kaligayahan. Pumasok si Diwa sa recovery room. Ang kanyang mga mata ay namumugto rin. Ang ganda-ganda niya, Sinag. Bulong niya, nakatingin sa sanggol na mahimbing na natutulog sa kuna. "Kamukha mo. May tapang ng isang Vergara." "May pangalan na ba siya?" tanong ni Diwa. Tumingin si Sinag sa kanyang anak. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa pagmamahal. "Hiraya," sagot niya. "Hiraya Manuel Vergara." Hiraya, ang bunga ng kanyang mga pangarap at pag-asa. Manuel, para sa kanyang ama na nagturo sa kanya kung paano maging matatag. Vergara, ang pangalang ipinaglaban niya at ngayon ay ipapamana niya. Nang gabing iyon, sa katahimikan ng kanyang kwarto sa ospital, habang hawak niya ang kanyang natutulog na anak, naintindihan ni Sinag ang lahat. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay may dahilan. Ang bawat sakit ay isang aral. Ang bawat pagbagsak ay isang paghahanda. Tinitigan niya ang payapang mukha ni Hiraya. Ito ang kanyang bagong simula. Ito ang kanyang bagong mundo. Ito ang tunay na pag-ibig na walang katumbas na anumang kayamanan o posisyon. Isang pag-ibig na handa niyang protektahan kahit anong mangyari. Ang digmaan ay tapos na. Ang buhay ng isang ina ay nagsisimula pa lamang. 5 taon ang lumipas, ang poblasyon sinagtala ay mas lunti at mas masigla kaysa dati. Sa gitna ng pag-unlad na ito ay ang Vergara Holdings and Agricorp na ngayon ay kilala hindi lamang bilang isang higante sa agrikultura, kundi bilang isang modelo ng etikal na pagnenegosyo sa ilalim ng pamumuno ng CEO nitong si Sinag Vergara. Isang araw ng Biyernes, ang conference room ng Vergara Holdings ay puno ng mga seryosong mukha ng mga dayuhang investor. Sa gitna, nakatayo si Sinag. Ipinipresenta ang kanyang 5-year expansion plan. Ang babaeng minsan ay nanginginig sa harap ng board ay isa na ngayong kumpiyansang leader. Ang kanyang bawat salita ay may bigat. Ang kanyang bawat kilos ay may awtoridad. Hindi na siya ang asawa ng CEO. Siya ang CEO. And that, gentlemen, pagtatapos niya, is how we plan to bring Vergara Holdings to the global stage without sacrificing the values that are the heart of this company. Isang malakas na palakpakan ang sumunod. Isa-isang lumapit sa kanya ang mga investor. Nakikipagkamay, ang kanilang mga muka ay puno ng paghanga. Pagkatapos ng matagumpay na meeting, mabilis na inayos ni Sinag ang kanyang mga gamit. Mayroon siyang isang mas mahalagang appointment. Pagdating niya sa labas ng isang maliit na eskwelahan, agad siyang sinalubong ng isang masayang sigaw. "Mommy!" Isang 5 taong gulang na batang lalaki ang tumatakbo patungo sa kanya. Ang mga mata nito ay kumikinang tulad ng mga bituin. Ito si Hiraya. Ang kanyang mundo. "Hello, my little man," sabi ni Sinag. Binuhat ang kanyang anak at niyakap ng mahigpit. "How was school?" "We painted today, Mommy. I painted you and me under a big green tree." Masayang kwento ng bata. Habang naglalakad sila papunta sa kotse, hawak ang kamay ng isa't isa. Walang sino man ang makakakilala sa kanya bilang ang makapangyarihang CEO. Sa sandaling iyon, siya ay si Mommy Sinag lang, isang ina na ang pinakamalaking tagumpay ay ang makita ang nangiti sa labi ng kanyang anak. Dumaan sila
sa paborito nilang coffee shop ang pusong luntian para sa isang afternoon snack. Doon, naghihintay sa kanila si Tita Diwa. Aba, andito na ang paborito kong mag-ina. Bati ni Diwa, niyakap si Hiraya. Habang masayang kumakain ng cake, si Hiraya, nag-usap ang dalawang magkaibigan. Nakita mo ba ang balita? Tanong ni Diwa. Si Elias, nakalaya na. Good behavior daw. Tumingin si Sinag sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha ay kalmado. Hindi na siya apektado. I hope he finds his peace, Diwa. Truly. At ikaw? Masaya ka ba, Sinag? Seryosong tanong ni Diwa. I mean, tunay na masaya. Hindi mo ba hinahanap ang isang bagong pag-ibig? Ngumiti si Sinag, isang nanangiting puno ng kapanatagan. Tumingin siya kay Hiraya na ngayon ay may chocolate icing sa buong muka. Diwa, minsan akala ko, ang kaligayahan ay isang perpektong pamilya na may asawa at anak. Akala ko, ang lakas ko ay nakadepende sa pagmamahal ng isang lalaki. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Pero nagkamali ako. Ang tunay na lakas, patuloy niya, ay hindi nagmumula sa labas. Nagmumula ito sa loob, sa kakayahang bumangon kahit gaano kasakit ang pagbagsak, sa pagpiling mahalin ang sarili mo, at higit sa lahat, tumingin siya muli sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa pagmamahal, sa pagiging isang ina. Pag-uwi nila, habang papalubog na ang araw, tumayo si Sinag sa balkonahe ng kanilang bahay. Mula roon, tanaw niya ang luntiang lupain ng Vergara. Sa kanyang tabi, niyakap siya ni Hiraya. Mommy, I love you, sabi ng bata. Isiniksik ang kanyang mukha sa bewang ni Sinag. Niyakap ni Sinag ang kanyang anak. Ito ang kanyang kaharian. Hindi gawa sa pera o kapangyarihan, kundi gawa sa dalisay na pagmamahal at hindi matitinag na katatagan. Ang babaeng minsan ay nasa anino ng isang lalaki, ay ngayon ay isang araw na nagbibigay ng sarili niyang liwanag. Hindi na niya kailangan ng isang prinsipe para iligtas siya. Dahil sa paglalakbay na kanyang tinahak, natuklasan niya na siya mismo ang reyna ng sarili niyang kwento. At iyon ang pinakamatamis at pinakamatagumpay na pag-ibig sa lahat. At dito po nagtatapos ang ating kwento, ang tunay na lakas ng isang ina. Ang kwento ni Sinag ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tibay ng puso na bumangon mula sa kabiguan. Ipinapakita nito na ang pinakadalisay na pag-ibig ay hindi laging matatagpuan sa isang romantikong kapareha, kundi sa pagmamahal sa sarili at sa walang katumbas na pag-ibig ng isang ina para sa kanyang anak. Ang tunay na kaligayahan ay ang kakayahang buuin muli ang ating sariling mundo. Gaano man ito winasak ng nakaraan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa isa na namang kwentong puno ng aral at damdamin. Lubos po naming pinahahalagahan ang inyong oras at suporta. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Sinag? Nakaantig po ba ito sa inyong mga puso? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin at komento sa ibaba. Gusto rin po naming malaman kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,